Marami tayong mga kababayan na nangingibang bayan, pero marami na rin po ang nagbabalik sa ating bansa. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Kumustahin natin mula po sa malamig na lugar ng Mountain Province ang ating kabayang si Walter. Walter, welcome sa ating Bantay OCW program. Thank you sa time na pag-interview sa Oo, kailan ka nagbalik ng Pilipinas? Galing ka ng Taiwan, Japan, ilang mga taong ka doon? Almost 2 years sa Taiwan, then 13 years sa Japan. Uy, tagal ha? 13 years? Wala pong uwian yon? Wala kasi sa totoo lang, overstay talaga ako. Oo. Pero alam nyo yung overstay, sa madaling pagsabi, di ba, TNT, Oo. tago ng tago. Naku, mahirap yun ha? Paano ka nag-survive? Dahil palaging nakakapasok ng trabaho, parang Oo. na wala na sa isip ko na umuwi, saka talagang mahirap. Pag uwi mo, iba na naman kasi yun nga, TNT. Kahit anong mga trabaho lang? Pero sa trabaho, marami akong napapasukan. Trabaho, oo. So nagtagal kayo sa Japan, maraming mga trabaho kayo napasukan at hindi ka na umuwi. Hindi na umuwi hanggang sa mga mahigit 13 years ako lang nakauwi. Nung naabutan ako na nag-check sila ng, alam nyo, ng TNT, pag nag-check ka at nakurso na lang ng ayaw ka ng palusitin, napauwi na ako. Inihanda mo ang sarili mo na magstay ka doon kasi may trabaho pa naman. Pero nung napauwi na po kayo, paano yung senaryo na yon? Nahuli ka o nag-ano ka na lamang? Nahuli. Okay. Ay, hindi ka nag-surrender lang. Huli talaga yun kasi nalaman na wala akong visa. Oo. Ayun, talagang ang chance mo din, kung ayaw titira ka doon, mga kukulong ka, uuwi ka. Pero naka-ready ka ng pamasahe lagi, di ba? Ganun daw doon. Oo. Na ano man mangyari, merong kang ibibili ng ticket. Oo. Saka talagang nakaready ka na mahuli. Oo. Nakaipon. May something, meron din. Hindi ko masabi na wala. Kumusta ang buhay ba ng mga Pinoy sa Japan? Kasi syempre, na-obserbahan mo sila. Talagang buhay ng Pinoy sa Japan, kailangan talaga maghanap ka ng trabaho palagi. Kasi nung pumasok ako, talagang may sinasabi na Japan Bubbles. Oo. Halos hindi ko na naabutan. Yung Japan Bubbles kanina panahon, kahit sa train station, nakakakuha ka na ng trabaho. Oo. Mga anong year po yun? As 97, ako pumasok na 90 to 95, ano? Okay. Yung bubbles na yun. Talagang sabi nila, alam mo, hindi ka na maghanap noon sa train station. May naghihintay na sa inyo na kung gusto mong papasok ng trabaho, Sa dami ng available na trabaho, ha? Kung pagpasok ko, wala na yan. Oo. Medyo nag-slow down na, kaya ako na talaga ang nagtatanong. Oo. May ugaling Pinoy na pag wala kang trabaho, tanong. Tanong, hindi gaya na. Yung mga Hapon, hindi kasi ugali yun. Kaya iba talaga ugaling Pinoy. Tayo talagang walang iya na magtanong. Wala akong iya na magtanong. Anong leksyon mo na nakuha sa Japan? Ano mga lessons? Yung ugali nila, saka yung trabaho, talagang matuto ka talagang kung pwede, perfect mo yung alam mo na trabaho pa kasi talagang sa kanila yung quality. Oo. Hindi yung trabaho mo, talagang kasama pa yung quality ng trabaho mo. Kaya yun, dun ang kaganda talaga siya, matuto ka talaga sa trabaho. Saka marami kang matutunan kasi kung wala kang trabaho sa isang ganitong trabaho, papasok ka naman sa kahit sa paglilinis, karpintero. Minsan, kaya sa ganda naman natin Pilipino, kahit ano, na-adapt natin. Kaya yan ang gustong-gusto nila, hindi tayo nahihirapan sa pasukan natin kasi nakaka-adapt tayo. Pero hindi kayo nahirapan naman na sa pagbabalik ninyo sa Pilipinas, makahanap din ng trabaho. O may naghihintay din naman trabaho o kabuhayan dito sa Mountain Province po ba? Dumiretso na kayo? Sa Benguet, Sa tingin ko,
may abutan pa naman ako na pinag-ipunan. Ang problema lang na ito, talagang yung tumira dito sa Pilipinas, at least kahit konti-konti yung kita, napataas nila ng konti-konti kasi nandito sila. Oo. Sa akin na yung uwi na lang na parang naninibago kasi parang mahirap ka rin hahabol. Mas maganda talaga yung sana nung nandun ako, nakakauwi ko taon-taon, siguro nakaka-imbis ako ng maayos. Pero pagbalik niyo po from Japan, hindi na kayo nag-isip na magbalik o mag-abroad kahit saan bansa pa? Yun na yung last? Meron sa akin, pero yun talaga ang last kasi 45 na ako nung nandi pabalik na ako eh. Saka nakita ko yung nandito ng mga kasamahan ko na nagsimula dito hanggat napangangat nila. Mas maganda kasi tuloy-tuloy pa rin napangat. Parang ako nagsisimula pa ako eh. Pero sulit ba ang pag-abroad mo? Sabi ko na sulit kasi sulit naman. Kasi sa tingin ko hindi naman ako sa totoo kasi sa abroad. Marami din yung napapasok sa sugalan. Sa akin, sabi ko hindi ko napasok yun. Hindi ka nagbisyo. So anong gusto mong iwanan na mensahe, reminder sa ating mga nagsisimula pa lamang na mag-abroad para magtrabaho doon? Ang masasabi ko lang, siguro lahat naman, siguro sa tatay, nanay nyo, nasasabi yun, na mga kunting mga sahod, mga pinagkakitaan, dapat kung paano mo ipunin mo talaga sa pinakamayos, hindi yung kung pwede, hindi mo mawaldas. O hindi mo, kung may chance ka na mag-ipon, ipunin mo talaga. Tama. Kasi sa akin, masabi ko na meron din, nagwaldas din ako. So, itong mga batang ito, nagsisimula pa lamang, mag-ipon na. Pero kung may chance sila, ipunin mo talaga. Yeah. Ang trend talaga ngayon, taon-taon. Kasi meron, maalala ko nung nag-drive pa nga ng taxi dito sa buhay, nabibiro ko yung taga-pigil dito eh. Baka may chance, yung pagtatawag na lang, ibutunis, lumabas talaga yung cellphone. Malaki ng pinag-iba ng mundo, di ba? Tama. Well, thank you sa share din sa amin ng yung naging karanasan buhay sa pag-abroad sa Japan at maging sa Taiwan. Thank you, Walter. Hanggang sa muli. Si Walter Gallega, mga kaibigan, mula po dito sa Benguet, kung saan ay nakakwentuhan natin ang ating mga kababayang nag-abroad, dating nag-abroad, at ang kanilang buhay ngayon dito po sa napakagandang lugar ng Mountain Province o di kaya sa Benguet. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.